Praise God. Magandang umaga sa Panginoon. Habang nakatayo tayo, diretso na natin buksan ang Isaiah 53, 1 to 10. Kinagagalak ko lang mula pa kagabi. Kahit anong klaseng tanong na pupunta sa teksto natin sa oras na ito, maging yung exhortation, natatat siya. So nagpapasalamat ako sa Panginoon. Bago tayo humingi ng gabay, basahin muna natin ang 53 ng Isaiah, chapter 53, from 1 to 10. Praise God. Who hath believed our report, and to whom is the arm of the Lord revealed? For he shall grow up before him as a tender plant, and as a root out of a dry ground. He hath no form nor comeliness, and when he shall see him, there is no beauty that we should desire him. Sa 3, he is despised and rejected of men, a man of sorrows, and acquainted with grief, and we hid as it were our face from him. Biro mo, itong word na to, parang niyang inako lahat ng ating mga kahihiyan. Sabi niya, and we hid as it were our face from him. He was despised, and we esteemed him not. Surely he hath borne our griefs, and carried our sorrows, yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. But he was wounded for our transgression, he was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. Praise the Lord. And all we like sheep has gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. Biro mo niyan. Hallelujah. He was oppressed and he was afflicted, yet, mga kapatid, he opened not his mouth. Ang hirap ng mga nararamdaman niya, but yet, he opened not his mouth, mga kapatid. He is brought as a lamb to the slaughter, and as a sheep before his shearers is dumb, so he opened not his mouth. He was taken from prison and from judgment, and who shall declare his generation? For he was cut off out of the land of the living. For the transgression of my people was he stricken. And he made his grave with the wicked, and with the rich in his death, because he had done no violence, mga kapatid, neither was any deceit in his mouth. Na tayo dapat yun eh. Yet, ito mga kapatid, yet it pleased the Lord to bruise him. Hallelujah. He had put him to grief. It was purposely. It was planned. When thou shalt make his soul an offering for sin, he shall see his seed. He shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. Praise God. Humingi tayo ng paggabay. Hallelujah. Nagpapasalamat po kami, O Lord God, sa magandang araw na iyong pinagkaloob. Ang pagiging available ng bawat isa, O Lord God. Nagpapasalamat po kami at amin pong hinihiling sa mga time na aming mga ginugugol dito, O Lord God. We expect, O Lord God, the unexpected. And we always go home, O Lord God,
filled with the Word, filled with joy, O Lord, filled with great joy, O Lord God. Nagpapasalamat po kami. Minsan pa, hindi mo sa dami ng mga pagtitipong ganito, O Lord God, ni minsan hindi mo kami hinayaang hindi sapat na umuwi, O Lord God. Salamat pong muli, O Lord God. Tulungan niyo po ako na may deliver ko po ang iyong salita, O Lord God, na wala po akong malabag. At tulungan mo ang aking mga kapatid na anumang masabi ko, O Lord God, by means of wrong choice of word, O Lord God, idako nyo siya sa tamang kaunawaan, O Lord God, at wag nilang tingnan yun, O Lord God, dahil maaari po akong magkamali sa harap ng aking kapatid, O Lord God. Ano man ang aking sabihin, O Lord God, hinihingi ko sa iyo, O Lord God, na iyong basbasan, O Lord God. Itong mga salita po ay iyo, Ama, aking pong lang ibabahagi, O Lord God. Wala po akong maaring i-interpret, O Lord God. Ngunit, O Lord God, naghihintay po kami ng kaunawaan sa iyong salita at maaari mo po itong buksan sa aming kalagitnaan, O Lord God. Sabi mo po, dalawa o tatlo na nagkatipon sa iyong pangalan, O Ama, nandun ka sa kalagitnaan, O Lord God. I believe, O Lord God, with this number, O Lord God, we meet your requirements, O Lord God, and we expect na magpapahayag ka sa aming kalagitnaan, O Ama. Salamat pong muli, aking pong ipinapaubaya ang mga nalalabing oras sa aking pagtayo sa aking harapan, aking pong dalangin, na hindi po nawa ako ang makita nila, O Lord God, kundi yung mga salitang lumalabas sa likod ng pulpitong ito, Ama, at wala po akong dapat angkinin. Mari siguro yung kagalakan, kaya po nandito ang bawat isa, at ikaw po rin ang naglilid sa bawat isa na tumatayo rito, O Lord God. Salamat pong muli. Iyo po ang time na ito, O Lord God, maging ang mga salitang lalabas ay iyo, Ama. Salamat pong muli. Amin po itong kahilingan, O Ama, sa pangalan ng bugtong mong anak, ang aming Panginoong Hesukristo. Amen. Praise God. Hallelujah. Pwede na po tayong umupo. Bago ko ituloy ang aking pagtayo, gusto kong magpatotoo. Siguro lahat tayo nakawitness kung anong ginawa ng Diyos sa aking sambahayan. I feel and I believe that aside from our prayers sa akin ni Sister Wife, maraming behind na mga prayers. Maraming nasa likod na mga prayers kung bakit naging napakasimple ng panganganak ni Sister Wife. Nung tumawag siya sa akin, sabi niya, Pa, i-admit na raw ako. Oh, sige, praise God. Ako, nag-start na uli akong ma-tension. Kasi i-admit na siya kasi alam ko ang panganganak, hindi ito yung pupunta ka sa studio na magpapapicture ka lang, na ganun lang kasimple. Sabi niya sa akin, open mo lang yung ano mo yung Viber mo. Sabi ko, bakit? Kasi isisin ko sa iyo kaagad yung picture pag lumabas na. Sabi ko, praise God, kasi hindi siya ganun ka-tension katulad ko. Ako, natitension ako. Siya parang, it's all about prayers. Minsan napapailing ako, ganun lang kasimplang. Sa akin, malaking bagay yun eh. Kasi halos araw-araw natin iniisip yun. Pero sa Panginoon, napakasimple. Ipinamalas niya sa amin, maging sa ating lahat magkakapatid. Napakasimple ng kanyang ginawa. Pinaging easy niya, O Lord, salamat talaga sa Panginoon. At salamat sa iyong mga prayers, sa bawat mini-mention nyo. Salamat talaga. Glory to God at mapuntang kapurihan sa Panginoon. Ang ating pamagat na binigay ng Panginoon, ito rin ay hango sa inspired na message ng ating kapatid. The cruelty of sin and the penalty that it cost us to rid sin from our lives. The cruelty of sin and the penalty that it cost us to rid sin, para maalis tayo sa kasalanan doon sa buhay nating kinalalagyan. Na pag tayo nagkakaharap-harap, mga kapatid, masasaya ang ating mga mukha. Masasaya, yung interaction ng sharing, talagang hindi humuhupa. Bihira yung dumarating sa inyo, tahimik yung lahat nag-iisip. Pero most of the time,
ang interaction ng bawat isa, ang bawat isa ginagamit. So, masayang-masaya tayo. We are always happy. We rejoice greatly, having the Lord in our midst, always comforted, meeting us through His Word, getting more understanding, more than what we expect. Pero, minsan, naisip kaya natin one day, or nakapag-post tayo na, how it cost God, kung paano niya na tayo kinuha doon sa maruming kalalagayan. How it cost Him to redeem us. Na nakapag-stop ba tayo na, siguro pag nandun tayo sa di natin maisip, pero I encourage every one of us to think, para i-meditate kung gaano ka kamahal, kung gaano ka, kumbaga sa presyo, kalaking halaga yung ginugol ng Diyos para tayo tubusin. Na ang minsan ang ating pamumuhay na claiming as Christian ay parang napakasimple lang. Sumasahod every month, every end of the month. Parang nagiging routine. But no. We should not think like that. Did we ever realize the price behind of our redemption? Kung ano yung kaano kahalaga, yung nasa likod. What the judgment was and what the penalty of sin. How cruel must sin be. Kung gaano nga kalupit ang kasalanang ito that cost the Son of God to Calvary. That God would strike Him. Hinayaan ng Diyos, ng kanyang Ama. It was pleasure to the Father. He turned His face from Him and be afflicted. For what? For our sake, mga kapatid. That's right. Isipin mo yun kung gaano-kaano yun. It was purposely. It was planned. Kanina napagsiringan namin yung, sabi nga nung napapagsiringan namin, habang kami na nagbiyahe, nabuksan ni Brother Perde yung, yung hindi ma-anticipate ng Diablo ang plano ng Diyos. Tama? Amen. Hindi niya pwedeng anticipate. In Calvary, He thought that victory siya. Nagkaroon siya ng victory. But no. No, He did not. Yung kanyang kaisa-isang tibo, itinibo na niya sa Panginoong Hesus. Ang akala niya, nagwagi na siya. But no. God is behind him. Diba? God is behind him. Ang akala niya, okay na to. Yung kaisa-isa niyang tibo, inano niya. Nagugulat na lang siya, bakit may mga nagsusumikap na mga Kristiyano. Akala ko ba, tumama yung tibo na yun. Pero bakit may mga nagsusumikap pa rin? So, praise God. So, hindi niya may anticipate. Nung sharing natin, yung whole sa kanyang nung pagkakapako sa kanya. Sabi natin, makikita pa rin yun ng mga Hudyo. Naitanong pa sa kanya, saan nanggaling yung butas ng iyong mga sugat ng iyong kamay? Sabi niya, doon, sa mga kapatid, sa mga kaibigan. Sabi niya, pag nakita natin yun, ano kayang tatanungin natin? Sasabihin niya, alam mo kung saan to? This is for you. Para sa inyo to. Ito. Amen. Sabi nga, when he was on the cross, there was one thing in his mind. Praise God. Hallelujah. It's you, it's all of us. Sabi niya ganun. Hallelujah. When he was on the cross, I was in his mind. That is for all of us. Inilagay sa atin, sa kanya yung mga ating mga kasalanan, yung ating mga kahihiyan,
inilagay sa kanyang mukha. So, pag nakita natin yun, gaano ba ka-meaningful sa atin yun? Doon, condemnation ang nag-aano sa kanila. Doon sa aking mga kaibigan, sila yung nagpapako sa akin. Pero, how meaningful that hole in his palm to us. That is for all of us. Nung umaaray siya, hindi siya hindi siya makaayaw. Why? Nasa kaisipan niya tayo. Hindi siya makapag-back out. But parang nag-try siya. But still, he cannot twist the plan of God. Praise God. It was caused Israel's denial. Did we ever think or realize how merciful God is and how privileged we are? Sabi ng kanta, He did not look for who you are. Amen. He looked there from eternity because before the foundation of the world, nandito na tayo sa Kanya. In His eternal mind, nandito na tayo sa Kanya. So before this was created, there is already predestination. At yung predestinated na yon, he will or she will act as a predestinated. Hindi yung sinasabi na nila na ating narinig, once you are saved, kahit mamamatay tao ka, mananatili ka. No, kung mamamatay tao siya, if he is saved, he will turn to that. Amen. That's right. He will live. Kung kung saved siya, ang trabaho niya, nagpupus ng drugs, he will turn away from that. Amen. Kasi he will act as a saved, hindi siya mag-aakla. Ang sabi na, once you are saved, saved. So mamuhay ka ng ayon sa gusto mo. No, it's still the way of God. Doon tayo mamumuhay. We cannot, hindi natin pwedeng ipamuhay ang ating mga sarili lamang. See? He did not look for we are now, for what we looks at now. He looks from eternity. He cannot look at us. Why? Nagsipag-swimming tayo sa mga kasalanan, yung ating mga bibig, hindi mapigil, yung ating mga pananalita, walang control. Tayo nga, hindi tayo nakukontrol, samantalang isang part lang to ng ating katawan eh. Pero bakit hindi natin nakukontrol? Brothers and sisters, it cost His Son to die for our sake, for this kind of wrongdoings. Sa Old Testament, ginawa ng Diyos type sa New Testament. Nung malalang si Adam, nakita niyang malungkot si Eve. God made him a wife. A helpmate. By taking a rib from his side and made a woman. Tama? Now, in New Testament, naganap ito sa Mount Calvary. Amen. God taking the side of Christ. What comes out? The church. The bride. God opened up Adam's side where Eve came out. Same type in Calvary, which God opened the Lord Jesus Christ's side where the bride and the church came out. Amen. Tandaan nyo mga kapatid, yung dugo na yun, drop lang yun. Hindi yun buhos ng ulan. Yung ulan nga, hindi pa niya nauubos buhusan eh. Kaya it was selected. It was appointed to every selected person. Now, kung sinasabi mo na tumulo rin sa'yo yung dugo na yan, pakita mo sa buhay mo na natuluan ka. Amen. Amen. Ganon tayo lumabas, and there is no other way, no matter how and what church you belong, how good man or a woman you are, you must accept God's all-sufficient sacrifice and God's only provided way, or else you are lost.
Ang sufficient means enough. Pag yung word na sufficient, that is enough. Minsan ang tao nagsasabi ng sufficient. Pero mali pala yung calculation niya. But he used the word sufficient. Di ba? Nag-fulfill pa rin yung tao bagamat ginagamit niya yung the word sufficient. But if God makes a way, it's always perfect. God doesn't need our ideas. Hindi niya kailangan mag-consult sa atin. That's right. Amen. And that's all God solidly planned it without consulting anyone. Mayroong parable na itinuro ang Panginoong Hesus, yung wedding supper. I believe lahat napaka-familiar to. In that wedding, bawat imbitado ay bibigyan siya ng kasuotan. Okay? Yan ang custom nila. Na kung ang naimbitahan ay 100 or 50, yun ang expected na invitees or na visitor, magpapatahi siya ng ganun ding karami, the same number of robes. Depende doon sa kadami. At siya'y tatayo sa pintuan at bawat invited na papasok, susuotan, bibigyan niya ng para isuot. And notice, yung robe na yon ay isa yung gawa. Isa yung gawa. Sa makatuwid, parang uniform siya. Uniform siya. Bakit pantay-pantay? Para hindi mahalata kung sinong mayaman, kung sinong mahirap, pare-parehas kayo doon sa loob. Pare-parehas kayo doon. Walang 3 years, walang 4 years, walang 10 years sa pananampalataya. Pare-parehas tayo sa mata ng Panginoon. Kaya walang may pagmamalaki ang bawat isa. But what? The robe you are wearing is the proof, your token, that you are legitimate guest. Yun ang mag-prove sa'yo na imbitado ako. Kasi isuot ko yung Back in the last Friday's message, yung 11th hour worker. Di ba? Mayroong nagtrabaho mula sa umpisa. Mayroong nagtrabaho sa kalagitnaan. Mayroong nagtrabaho, patapos na, 1 oras na lang. Baka nagwalis-walis na lang siya, tapos na tapos na yung What they get? They get the same price. Iisa lang. Pantay-pantay kayo. He gives everyone His Holy Spirit. That is the one that makes you a legitimate child of God. Everyone is the same. Every man He called, we're all the same. Walang nakakalamang. Walang nakakataas. Suddenly, mayroon siyang napansin doon parang nakahiwalay na sa may kanto. Parang, halimbawa, ito yung room, dito gaganapin yung wedding supper. Meron siyang napansin na sa likod na hindi nakadamit na pang-wedding. Oo. Nagtaka siya. Hindi ito dumaan sa pintuan. Kasi nandoon siya Yun kaagad ang unang niyang impression. Sigurado ako, hindi ito dumaan doon sa pintuan. Thinking there is only one door to go through. Kung saan doon ipinamimigay yung mga wedding garments or robe. That's right. Then yung host ng handaan, inusisa siya. Friend, sabi niya, anong ginagawa mo rito? Of course, kasi iba yung suot niya It means, hindi siya talaga para doon. Baka naligaw lang siya. Kaya ang tanong sa kanya, anong ginagawa mo rito? Kung nakasuot ka ng robe, hindi niya itatanong yung ganong tanong. Napaka-awkward naman. Anong ginagawa rito? Anong ginagawa mo rito? Ba't wala kang suot na pangkasal? Sabi niya yan. But he was speechless. Wala siyang maisagot.
Then the host said, "You must come by the window." Sabi niya, sigurado ako, doon ka sa bintana dumaan. Kasi nandun ako sa may pintuan eh. Ba't hindi kita nabigyan? O kung saan-saan ka dumaan. You must come by the window. The host of the wedding is quite sure that he did not come by the door. And that is the things happening today. Most of the churches coming by the window and not by the door. Who is that door? Who is that way? Ang Panginoong Hesus. Sisimba ka ayon sa gusto mo, ayon sa suot mo. No, may tinuro ang Panginoong Hesus. And that is the things happening today. And to think, if you are really invited, bakit mo iisipin, sa bintana ka papasok on the first place? Imbitado ka? Di ba minsan pag may handaan, sige mo muna tayong pumasok. Sasabihin nung sa, ano ka ba, imbitado tayo. Di ba pag handaan, hindi ka muna pumapasok. Nagpapasokan yung mga sa pesta, yung mga gano'n, minsan na-experience natin yan. Huwag muna, nakakahiya. Sasabihin nung siya, ano ka ba? Imbitado tayo, akong sinabihan. Di ba? Ba't mo nga iisipin sa likod ka papasok? Imbitado ka eh. Every man that comes by Christ or into the body of Christ receives the Holy Spirit, which type the robe. He just waiting to accept His invitation and there to put the robe in you as soon as you come in, which is the promise. That's what He does. Amen. Hinihintay lang yung pag-accept mo. Para ka lang nililigawan. Hinihintay lang niya yung, sabi pa natin, yung matamis mong oo. Napaka-sweet ng mga pananalita niya, pero sometimes, masakit. But, He's just telling the truth. Amen. Sabi nga ng ating kapatid, huwag kayong masasaktan. I'm just talking about Jesus. Kasi yung iba nasasaktan, para bang tinitira sila. No, I'm just talking about Jesus. Sabi niya gano'n. Huwag kayong masasaktan. Sabi niya gano'n. Notice, as soon as you come in, bakit as soon as you come in? He only cares for those who are in His Word. Paglabas ka sa kanyang salita, wala siyang care sa iyo. Kaya iniimbitahan niya tayong makapasok. Basahin ko lang yung Romans 3:3 at John 19. Romans 3:3. Sabi niya, for if some did not believe, shall their unbelief make the faith of God without effect? Halimbawa, hindi sila nagsipapaniwala. Okay, go on kung ayaw nyo. Sa tingin mo ba, may stop yung plano ng Diyos? Kayo'y makakapagpabagal? Kayo'y makakapag-stop? No. Sabi niya ng John 10:9, I am the door. By me, if any man enter in, he shall be saved, and shall go in and out, and find pasture. The thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy. I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. So wala tayong gagawin kapag pagsasamba tayo, ayon sa kanyang kalooban, hindi ayon sa ating kalooban. That's right. Amen. Hanggang alas 11 lang ako. Uwi na ako. Maka-attend lang ako sa misa, sa preaching, okay na ako. Di na kailangan yung exhortation kasi ano lang naman yun, napakaikling oras. No. Package to eh. Di ba? From the beginning up to end, that is package. Amen. Otherwise, uuwi kang, hindi mo nakuha yung package. Di ba? Partial lang. Ang Diyos kapag, ang tao kapag gumawa ng package deal, may mga hidden charges yan, wag ka.
Huwag kang babasta-basta kakagat doon sa mga package deal ng mga tao. Pero ang Diyos walang mga hidden charges. Praise God. Magugulat ka. Yung ibinigay, more than doon sa iyong nakakamit. Kaya nga package eh. You are paying less, but you are taking more. Di ba ganun ang package? Pero bakit sa tao, pag may package sila, parang mas marami atang binabayad mo. Bakit ako na-charge? Bakit ako na-charge? Yung credit card. But may mga hidden charges na naririnig. Ako naririnig ko kasi wala naman akong credit card eh. Pero ang Diyos, you pay less and you get more. That's only an example. Hindi natin siya binabayaran. Wala yan yung mga ano natin, mga pera na yan. Hindi niya kailangan yan. Pero meron siyang isang kailangan sa atin maya-maya lang. Kapatid. Go back to the Garden of Eden. When sin came in and they fall, pansinin nyo kung anong naging instinct nila. Ang ginawa nila, nagtakip kaagad sila. Nagtakip sila. Nagturuan, instead na umamin, Lord, nagkasala kami. Ganon din sa ating time ngayon. Naglipa na ang ibang-ibang religion. By the way, ang meaning ng religion na interpret to us, a covering. It's not the real one. Kahapon na i-share yung, ano ba yung religion? Nabasa ko rin yan. Una, dati naririnig ko hanggang sinada, sabi ko, ito na yung religion. Ang religion, yung dalisay na religion raw, pupuntahan mo yung mga bao, para tulungan sila, yung mga ganun. Kung sila ay afflicted, anuhan mo sila. So, naglipa na yung mga religion. But, mayroon ba silang pagkakapari-pareho? They don't like each other. Kahit nga babatiin, parang ano pa eh. Parang ilang pa eh. Kasi, alam mo, ganito yung kanyang inaatinan. But, mga kapatid, alam mo, ang kapatid natin, si Brother Branham, may mababasa tayo sa kanyang messages na, yung mga nag-a-attend, hindi isa, mixed multitude. Pero, alam mo kung sa atin lang siguro, kung yan ang gusto ko sa puso, he has really the right spirit. Di ba pag may ibang naka-attend na, ano ba ito? Kibulo ito. Masisira na yung teksto mo. Hindi na ito masusunod. Bakit? Bibirahin mo na yung nandoon. Di ba? But, he's still on track. Mga kapatid, hindi siya nawala doon sa track. Bagamat mixed multitude yung iba't ibang pananampalataya na nag-a-attend sa kanya. Sabi ko, siguro tayo. Wag naman sana. Pag may nag-attend na kibuloy dyan. Example lang. Wala na, hindi na nasunod yung teksto mo. Kasi binira mo na binira yung ano. Pero ang ating kapatid, he has really got the good heart. A right spirit. Amen. Hindi siya nawawala sa kanyang teksto. Amen. Yun talaga ang tunay na pag-ibig. Wala kang pinipersonal. It's always general. Praise God. So lahat sila may mga major differences. It's one declaring they are in the truth. Or they are the truth. Sabi nga kagabi, para mapasama tayo sa... Hindi man tayo nagsasabi, kami ang tama. Para mapasama tayo sa tama, aywan ko kung kukontrahin pa nila to, na mali to. Sasama tayo doon sa tama. Diba isa lang ang truth? Ito lang yun. The Word of God. That fallen Eden which also affected through this generation, yung pagkabagsak ni Eve, nilang dalawa, it also affect in this generation. Which this cannot patch it up or smoothen it up. Hindi ito mapapastahan, matatagpian, hindi ito maaaring pakinisin. Otherwise, it's still the same. Parang yung example lang natin kapatid, may dumi dyan, tinakpan mo lang. But still, nandoon yung dumi. Diba? They just cover.
Ginawa nila yung literal na covering doon. Pagdating naman dito, spiritual covering. Naglipa na ang lahat ng religion. That is means covering. Alternative. It's not genuine. Masasabing. Mga kapatid, it needs a total change. Even the nature groans. Nag-groan sila. Na kung kailan ba ito mapapalitan. Pero bakit ang tao parang hindi nag-groan? Nagsasaya sila. Maraming mga activities. Maging yung ibang mga denomination, yung kanta nila, pang matagalan pa, yung meaning ng kanta nila, matagal pa nakantahan dito sa ano. Pero, nakakabliss ang ating mga kanta. Potentially, nandoon na tayo. Di ba? It needs a total change. Even the nature groans for change. But we believe na sadyang may mga naimbitahan, mayroon namang hindi mga naimbitahan. Bakit? Ang sabi ng kasulatan, yung mga matutuwid, magpapakatuwid. So, nagmamanifest sa kanila yung mga naimbitahan. Yung mga hindi matutuwid, yung mga masasama, magpapakasama sila. Some say, alam mo, sabi niya, born again Christian din kami. And we keep that golden rule within the church. Ano ba yung golden rule? Sabi niya, don't do unto others what you don't want do others do unto you. Huwag mong gagawin sa iba, sa grade 1 pa lang itinuturo na to, kahit sa kinder. Huwag mong gagawin sa iyo ang ayaw mong gawin ng iba sa iyo. Sabi ng kapatid, that's good. Sabi niya gano'n. Oo nga naman. But we should not forget, sabi niya, that no matter how you keep this golden rule, unless a man be born again. Kahit paano ka kabait. Kahit paano. Alam mo mangyayari, basahan lang yan. Sa Panginoon. Sa harap. Biro mo, nagsisipagsunod sila sa Panginoon at inaatake nila ang born again. Who is the author of this born again? Sino yung author nito? Ako, nung una kong narinig to, bata pa ako, naririnig ko rin to. Pero hindi ako sinagot. Nung itinanong ko to, may born again ba? Hindi ako niya sinagot. Nung inisip ko siyang may nakakaalam siya rito, pero Catholic siya. Unless he is born again, or else he will perish the same. He's got to be born again. Sabi ni Brother Branham, golden rule is all right. A moral man can do that. Diba? But it's got to be in all supernatural line. Makikita natin ang mga bagay na gawa ng Diyos. Amen. If we are supernatural born, okay, makikita natin ang mga bagay ng Diyos if we are supernatural born. At bakit? Because God is working in supernatural. Amen. Carnal born will not see God. Tingnan mo, binabasa-basa nila to. Mababasa to ng kahit. But, sabi nga, God is revealing Himself in simplicity, but God also is hiding in simplicity. Mababasa kasi ito ng marami. Mai-interpret din to ng marami. Pero sabi kahapon ng sharing, nagpapasalamat ako, sabi ng Panginoong Hesus, na iyong itinago ang mga bagay na ito, na itinago mo sa mga matatalino at mga pantas, pero ihinayag mo sa mga sanggol. Ano ba yung sanggol? Truly dependent ito sa kanyang magulang. He cannot do without the assessment of his or her parents. Dependent. Hindi ito katulad ng sanggol na ganun ang ibig sabihin nun. Sabi niya, a moral man can do that. Now, after the fall, their instinct was to cover themselves. They took fig leaves
and cover themselves. Alam niyo mga kapatid, nung panahong kinalalagyan kayan, yung, hanggang sa panahong ating kinalalagyan, nakikita pa rin natin ang mga ganitong mga tao. Mahirap, madaling magtakip. Pag nagkakasala, unang instinct niya, paano ko ito lulusutan? Praise God. Unang niyang iisipin, paano kaya ito lulusutan? Unang Panginoon, Brad, bibihira-bihira ang iisip agad na, sasabihin ko ang totoo. Hindi siya ikatataas, mga kapatid. Yung deputy namin, nagsabi, ganito ang sasabihin mo sa area director. Yung amo namin, pika ako na. So, tahimik ako. Papunta kami sa office niya, sabi niya. Sabi ko, Panginoon, para lang ba mapacify ba yung namin, amo? Sasabihin ko yun. Hindi naman yun ang totoo. Unang Panginoon, sinabi ko. Hindi ko sila tiningnan. Kasi baka pag tiningnan ko yung nagsabi sa akin, baka hindi ko masabi. O, tumingin ako doon ng straight doon sa amo ko. Sir, ganito po ang nangyari. Parang na-discern ko, parang naano siya. Dahil hindi nga gano'n. Paglabas namin ng office, di man niya ako sinabi na, ba't yun ang sinabi mo? Salamat sa Panginoon sa mga ganong courage. So mga kapatid, bihira talaga yung mga save lang ang makakapag-isip ng, ay sasabihin kong totoo. Ang amo ko, pag sinasabi ko kaagad yun ano pang gagawin niya? Pero kapag nagpaligoy-ligoy ka, doon ka tatamaan sa kanya. Sir, I done this, and ikukuri ko yan. Ano pa bang sasabihin niya? May sasabihin pa ba siya sa'yo? Wala na. Tinapos mo na. You just accept kung anong naging mali, at mayroon ka dapat sasabihin sa kanya na action plan mo. Ganito ang gagawin, sir. In few minutes, babalik ako sa'yo. Yan na yan. May sasabihin pa ba siya kahit galit na galit siya? Wala na. Hiningi mo na yung tawad Praise God. At sa tingin nyo ba, nung nandun sila, nagtatakip, hinihintay na baka ang Panginoon dumating, kakausapin sila. May fellowship sila Sa tingin nyo ba, nandun sila sa comfort zone? Nasa peaceful status ba sila? Nandun ba sila sa masarap matulog? Nung nandun sila, hindi pa sila tinatawag ng Panginoon? No. They are very much bothered, worried of what has happened, on how they gonna face God. Now, mga kapatid, fig leaves, they use it for covering. It was only good nung hindi pa sila nagkakaharap ng Panginoon. But nung haharap na sila, it was nothing. See? Yung kapamaraanan nila yon. Nung hindi pa sila humaharap sa Panginoon, okay pa siguro, nasusurvive nila yung araw-araw. But nung haharap na sila sa Panginoon, that fig leaf is nothing. Anong ginawa ng Diyos? Kaya nasasabi ko na kagabi, ayaw kong sabihin background, pauna yung kagabi. Pauna yung kagabi na sharing natin. Anong ginawa ng Diyos? Nagpatay siya ng hayop, kinuha niya yung sheepskin, yun ang isinuot sila. Biro mo, akala nila okay na yun. Yung nagtakip na sila. So, iba pa rin yung kapamaraanan ng Diyos. Remember, we are all naked in the sight of God, and even our hair is numbered. Diba? We might think to be pretty good person. That's okay. But when you face God and haven't accepted God's provided sacrifice, we are lost still. Wala pa rin tayo doon sa tama. Mabait ka man. As long as hindi mo tinatahak yung daan ng Panginoon, wala pa rin. Useless. We are lost. That's the law of God. This is the way. That's the law of God. It's God's to be provided way and not ours.
There's a way that seemeth right unto a man, but the end thereof is death. Every man or a woman that is ungenerated of God will go to the way of destruction. Kasi, pag hindi ka generated ng Diyos, wala kang susundin kung ang iyong sarili lamang. But if you are generated with God, someone will control you. Someone will guide you. It's not you that guides you, but the Holy Spirit given by God. Therefore, you are bound to this eternal promise. Kailangan meron kang susi. Kahit bahay mo na nga hindi mo mapasok kahit may susi ka. Diba? Bahay mo na yun. Pero hindi mo siya mapasok dahil wala kang eksaktong susi. Marami ka sigurong susi. Kung hindi naman yun yung susi. So it's always God's provided way. Hindi mo pwedeng buksan yan sa iyong sarili. Hindi ka pwedeng pumasok sa iyong sarili. Now, nung tawagin sila ng Diyos, bago pa man sila mag-meet ng Diyos, alam na ng Diyos na hindi po pwede yung kanilang pagtatakip. Hindi nilang makakayanang humarap sa Diyos. Pagkarinig siguro nila ng boses ng Panginoon, naku, ito na, sabi nila. Iba yung may guilt eh. Kapag tinatawag kang may guilt ka, alam mo sa taong yun, baka ito na. Alam kaya, parang inaabangan mo yung sasabihin niya. Pero kapag wala ka namang itinatago, everything is declared, everything is will. Bakit naman? Oh, Brad! Pero kapag may tinatago ka, oo nga, Brad eh. Ganon ka. Pero kapag wala kang itatago, oh, Brad! Ganon ka agad. Iba yung yung impression ka agad. So, hindi sapat ang kanilang pagtatakip. Ito'y tipo rin naman, kung ating mapapansin. Ngayon, alam mo, sa mga nakikita natin, I don't like to mention any denomination. Bawat santo o santa, iba yung uniform nila. Tama? Alam mo, kung ang magiging pagdadasal nila ay si ganitong santa, mayroon silang kasuotang iba. Sa amin napapansin ko 'yun. Lahat ng mayroon silang ganun din nating nakikita ngayon. 'Di ba pag may mga pag alam mo magse-celebrate sila ng Easter Day. Mayroon silang mga itlog, kung ano-ano, may mga rabbit. It has nothing to do. Nagpapalayo lang ang mga ito. Yung Christmas tree, it has nothing to do with the birth of the Lord Jesus Christ. Isipin nga natin, anong relasyon nito? Anong relasyon? Yung Easter egg, Easter hat. What is the relation of the resurrection of the Lord? Di ba kaya inaano yun dahil sa resurrection? It has nothing to do. Ang daming mga bagay na mga walang kabuluhan na ginagawa ng tao. They keep covering. Ito mo, na-share kahapon yung Christmas tree. Kung natin palang pupuntahan yung pinakaugat, parang hindi na magandang alaala yung Christmas tree. Biro mo, gaano pahirap yung At yung Christmas, ang mas sikat na ngayon, si Santa Claus. Puntahan mo yung mga nagsiselebrate ng Christmas. Ang Panginoong Hesus, siguro, kung mayroon sila, granted, nandun lang sa sulok. Pero punong-puno ng kabayo, yung si Santa Claus. At saka, yung na sign na ng Christmas ngayon, alam mo, yung suot ni Santa Claus. At saka yung niya, yun ang nakikita mong sign, mag-Christmas na. Diba? Sinong masikat na ngayon? Si Santa Claus na. Pero tayo hindi na bago. Siya pa rin yung sikat.
Praise God. Praise God. Siya pa rin yung sikat sa atin. Amen. Kung ano-anong mga props na nilalagay nila. So, ginagawa nila yon without realizing na it's all nothing. But a real born-again man or woman realizes it because there is life in you. Amen. It tells you what is right and what is wrong. That's right. Amen. Kaya nga, hindi posibleng ang isang led by the Holy Ghost, hindi pwedeng wala tong alarm. That's right. Laging may alarm to. Amen. One good thing that God did sa kabila ng pagkabagsak nila, ay gumawa siya ng paraan. Yun nga yung, ganun siya ka-merciful. Praise God. Merciful. Pero mo, wala na siyang mababalingan na ganun kabiyaya ang Diyos. It is not how good we are. Oh, amen. Hallelujah. It is not how good we are, but it is God's nature that being God, He keep His words. Amen. Another thing, it's God's to be a provided garment. It's got to be God's provided garment. Hindi yun dahil sa, pero mo nagkikip siya ng kanyang salita. But kasama doon yung maggagawa siya ng judgment. Huwag nating kalilimutan. Kaya nga sinasabi kahapon, patatawarin naman ako ng Panginoon eh. Don't forget that yung doon sa He is keeping His word, sakop doon na mag-judge din siya. That's right. Diba? Amen. If God is merciful and God is mapagmahalang Diyos, or mabait ang Diyos, God is also God of wrath. Siya Diyos din ng pagkagalit. Kaya nga yung naano natin na, kung tayo pag ganun, sabi nga nang na-share, huwag nating hintayin na ang magiging palo ng Diyos sa atin, yung hindi natin makakayanan. That's right. Bagamat yun ang naging instinct mo na medyo maglaylo, that's only pride. Pride would harm you. Pero mo, pride mo na, akala mo tama, yung pala ikaw yung idinidiin doon. Tama ba? Akala mo, pag pinairal mo yung pride mo, gain mo yun. Yung pala, binabagsak ka na pala ng pride mo. Ba't baliktarin mo, ibagsak mo yung pride mo, kaysa ikaw yung ibagsak nung pride mo. Di ba? Baliktarin mo. Notice, brothers and sisters, after the fall, the world that was perfectly created by God changed. But God hasn't changed. No, bago yung creation. Maging yung nature ng creation na bago. But don't forget that God hasn't changed. He's still the same. And because of that change, we come fall short on that fellowship. Has been cut off and we are lost. Now, this message reminds us of what God did long years back to show and to make it known and make us realize what a sacrifice has been made to pay this, to redeem back that was lost. Gusto niyang ipa-realize sa atin kung gaano kamahal, kung gaano ka-expensive kung sa ano natin, yung pagkakabili sa atin. And that's God's way, and no other way. There is a way that seemeth right, but God has a provided way. And if we all go in God's provided way, we will never go wrong. That's right. Amen. And God, who always keep His word, kagaya ng sinabi ko kanina, He also keep His judgment. He drive in them. Diba? Akala mo okay na eh. Bindinamitan na sila. Siguro kung sa tao, hindi na siya galit. Biro mo, binaruan pa tayo.
kahit ganon, pinaalis pa rin sila doon sa Garden of Eden at doon na naipanganak yung dalawa. And one day, both Abel and Cain make an offering. They both built an altar kung saan doon sila sasamba. Kikita mo ito si Cain, yung nature niya, ang ano niya is parang sa atin pa ngayon, farmer siya. Parang yung mga foot of the ground yung kanyang nagiging production. Parang yun ang nagiging prutas, mga kung ano-anong mga foot of ground. Same time si Abel din ay naghanda at sa kanyang alay. Both of them are expected na matatanggap ang kanilang alay. But what happened? Abel's offer was accepted and Cain was rejected. Why? Why Cain's offerings was rejected? Unang-una, bloodline pa lang, nagkakatalo na. Mayroon ng difference. Maybe they are fundamentally same. Bumibit-bit ng Bible, but within them, there is difference. Ngayon, marami tayong makikita ngayon, fundamentally same. Going to church every Friday, same. Reading the Bible, same. But there is something that separates them. Diba? Something that separates them. The evidence of God's presence is not of being beautiful. Maaaring pinaganda mo yung alay mo, kung ano-anong mga flowers ang inilagay mo. The presence of God is not in being beautiful or fully decorated church. At wag nating sasabing, hindi kaya bias ang Diyos? Pinili na niya yung mga special, malalaking pumpkins, mga watermelon, mga grapes. Yung ano nga natin ngayon, yung magagandang grapes na nakikita natin, mga ano na yun eh, mga modified na yun eh. Ngayon, doon medyo okay pa eh. Ngayon, may mga medisina na, para may mga seedless na, modified na. Hindi siya bias or else he is not God. Ang tao bias. Pag bias ka, it means sometimes you choose the wrong as right. Yun yung bias eh. Di ba bias ka kasi pinipili mo yung tama na maging mali. Yun ang bias. Pero pag pinili mo yung tama, tama yun. Hindi bias yun. Amen. Praise God. Simple lang ang ginawa ni Abel. Tingnan mo, what is in his mind? Amen. Yung ganun na, siguro na-share lang, alam mo, nung pinalayas tayo sa lugar na yan. Kasi may nag-guard na sa kanila. Di na sila nakaka-access doon eh. Nagpatay ang Panginoon. Siguro na-share ng ano. So yun ang idinamit namin. Siguro nung sinishare sila, yung isa, very attentive. Praise God. Yung isa naman, lumilipad ang mga isip. Iniisip niya kung, baka hindi umulan bukas, paano na yung aking mga tanim? Pero yung isa, very attentive. He might thinking, what is the significance of the blood? Isipin mo yun. Why? Kailangan magpatulo, kailangan magpatay. Anong significance ng blood? What is the importance of the blood? Amen. What a revelation from Abel. That's right. Oh, praise God. Isipin mo yun. Ang layo-layo ng iniisip ng isa. Yung isa naman, yung kung anong layo ng isa, ganoon naman siya kalapit. That separates them. That's right. Yung kapahayag ang dumarating sa atin, bagamat we are same fundamentally, going to church every Friday or Sunday, going to Bible study, no problem. That's okay. But the God's revelation, yung ipinahayag sa atin, pinapaunawa ng Diyos, that separate us from them. Yun ang nagsisiparate na.
Kung bakit nadumihan, pwedeng itanong mamaya. Maaaring i-share ni pastor or pagtutulong-tulungan natin kung bakit blood? Why blood? Why blood? Bang gaano ka yung dumating na kaunawaan? Ngayon, kung pupunta ka sa church upang sumamba, huwag kang sasamba sa iyong sarili. Marami sa mga tao ngayon sasamba dahil may bagong relo, may bagong hikaw. Hindi mo sasambahin ang Diyos sa mga borloloy. This is all nothing to Him. Kung sasamba ka, you have to offer what God is requiring. Kahit sa malalaking katedral ka pa sumasamba, if God's presence is not there, sumamba ka na lang sa isang kwarto. Hindi naman yun sa malalaking building ang tinitingnan ng Diyos eh. As long God's presence is there, doon ka sumamba. Babasahin natin ang John 4:22. Maganda to eh. Ang Panginoon mismo ang nagsasabi. 4:22-24. Nakita niyo na? John 4:22-24. Anong nire-require niya? Sabi niya sa 22. Sabi ng Panginoong Hesus nito, ang Panginoong Hesus ang nagsasalita. Sabi niya, ye worship, ye know not what. Sabi niya, hindi ninyo nalalaman ang inyong mga sinasamba. Sabi niya, we know, kasama siya, we know what we worship. Even ang Panginoong Hesus, the Son of God, hindi siya exempted doon. For salvation is of the Jews. Sa 23, but the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship Him. God is a spirit. Ito na. Andi tayo na mag-worship sa Kanya, that worship Him must worship in spirit and in truth. Now, when you come to the church, make sure that your heart is right to God. Pag hindi right ang puso mo, hindi ka makakapagsamba ng maayos. And we can't reason out God's provided way of worship. It's God to be God's way. Ang ating mga reason out, wala itong ka-place sa Panginoon. He doesn't need our consent. Ibig mo bagang sabihin, magha-hallelujah, hallelujah kami? Mag-praise the Lord kami? Yes! Di ba? Sabi mo, ibig mong sabihin, ang born again, dapat nagsasayaw ito, nagha-hallelujah, hallelujah, nag-praise the Lord. Yes! It might seems crazy for you to do it, but once you became a born again Christians, filled with the Holy Ghost, it won't be crazy for you anymore. Yes, because the Holy Ghost is leading you. It won't be crazy anymore. Alam mo dati, sumasayaw tayo sa medyo madilim, mga ilaw-ilaw. Nahihiya tayong sumayaw sa daylight. Sige nga, pumunta ka sa sayawan, daylight, walang magpupuntahan. Yung iba nga, naglalasing pa para makasayaw lang. But, when God, His power of, mayroong message nun, His power of to transform us. Oh, praise God, napaka-powerful niya. Sumasayaw na tayo sa natural ngayon. Nagha-hallelujah. It doesn't look like crazy anymore. Oh, hallelujah. Dati, kung di ka born again, kasi ako nakita ko rin yan nung hindi pa ako born again. Ano ba naman yan? Parang mga But once you become a born again Christian, it won't be crazy for you anymore. Hallelujah, ang sarap ng pakiramdam kapag sumasayaw. Ngayon, hindi ka na sumasayaw
sa mga nag-aanong ilaw at saka madidilim na lugar, sumasayaw ka na sa daylight. Natural, nandun ka na sa neutral. Di ba? To be a born again Christian, it is a change. Amen. It is a change. Means, to convert. Kailangan mamatay ka sa iyong sarili. At sabihin mo sa Panginoon, wala akong alam, surrender na ako. And He'll do the rest. If we can notice, Abel offered a lamb, which foreshadow in the Mount Calvary. Nagsasado siya. Siyashado siya. Things which shadow of things to come. A lamb was slain for our sake. Habang siya'y dinadala patungo doon sa pagpapakuan sa kanya, siya'y inaalimura, siya'y sinasaktan, emotionally, physically, he is tortured. No? He is tortured. Nawa, naisip natin kung gaano niya tiniis at kamahal tayo ng Diyos. How it cost His Father to give His Son a sacrifice for us being unworthy, ungodly, sinner, living without God, hopeless, and in due time, Jesus died in our behalf. Sipin mo yun. The Son of God became despised and rejected for us to be accepted. Isipin mo na naman yun. Naging rejected siya, naging despised siya. Para naman sa kabila noon, maging accepted tayo. Amen. What a sacrifice. Could you imagine it? How it cost God. How special we are. How privileged we are. Kumbaga sa Bibili doon sa kabila ng ating pagiging marumi, ba't ko babayaran niya ng kamahal-mahal? Eh, ang dumi-dumi niyan. Parang pag bumibili ka ng damit, sa ukay-ukay ka, bibili ka ba ng halagang pang-signature? Hindi. Nakuha niyo, mga kapatid? Amen. Ba't ka mag-i-spend ng pang-original na sa ukay-ukay mo lang naman binili? But He did not look at you for you are now, mga kapatid. Hallelujah. Di ka niya tinignan doon. Hallelujah. Praise God. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. He brought us for a price. Hallelujah. Sa kabila ng ating karumihan, doon siya tumingin sa kanyang eternal mind. Kung saan before His creation, during His planning, nung nag-iisa pa lang siya, nung siya pala yung nag-i-exist, you are already saved and predestinated to be sons and daughters of God. That's how keep His word. He cannot twist His plan. He cannot contradict His will. Oh, tayo pa bago-bago yung isip. Hallelujah. Kung taong kaisipan, hayaan na lang niya. Pwede naman siyang mag-create uli ng mga malilinis eh. Tama? Marumi na yan. Marami pa akong gugugulin dyan. Madadamay pa yung aking anak. Pwede naman akong mag-create na lang uli na hindi naman nahihirapan yung aking anak. Yung si Bebe Rebecca nga eh. Narinig ko lang yung iyak niya. Gusto ko nang tapusin ng ang usapan namin ni Sister Wife. Asikasuhin mo na yun. Dahil nag-grip ka kapag umiiyak yung anak mo, yung ganun pa lang nung anak mo, parang, hindi, lalong nung nalaman ko hindi pa sumususo. Sabi ko, asikasuhin mo na yan, huwag muna tayong mag-usap, sabi ko ganun. Tapos si Jeremiah daw, sabi ko, what happened mama? What happened mama?
Praise God, sabi ko gano'n. So nakikita yun, nararamdaman din niya yung concern sa kapatid niya. Praise God. Sabi ko sa kanya, mamahalin mo yan, ha? Bigay yan ng Diyos, sabi ko gano'n. Huwag mo siyang pipighatiin, pero protektahan mo siya. Sabi ko gano'n, sabi ko ganyan. Opo, sabi niya gano'n. Hallelujah. Kaya nga, doon sa pagkakabili sa atin ng mahal, huwag nating babasta-bastahin ang ating pagkakapili. God brought us for a price. Huwag yung basta-basta lang natin i-give up yung pagkakabili natin. Give a good fight, sabi ng Bible, di ba? You give a good fight. At kung nangyari sa Eden na nagkalaglagan, I'm sorry for my word, na nagkasala sila, kung sa taong termino, maring sabihin na nilaglag nila, this time, it is not for us to put down the bar. Our time is a time of overcoming and time of victory. Otherwise, yung sacrifice ng Diyos, hindi sufficient. There is no, walang declaration dito na hindi tayo nag-overcome. Our declaration must be victory. Diba? Kung noong panahon na yun, they fall down, but in our time, it is not to give up. Tama? O, isipin nyo mabuti kasi, bakit ngayon may nagsisipagbagsakan pa? Maaring tinetest nyo yung power ng pagkakasib sa inyo. God is not mocked. Therefore, you should not mock what has been provided for you by God. Huwag mong bibiruin na ay, nandun pa naman yung thin line eh. Pwede pa. Sabi ko nga, mayroong outbalance. Plain na nga yung nilalakaran mo, may outbalance pa rin eh. Natatapilok ka pa rin eh. So, huwag kang lalapit doon sa may risk. So mga kapatid, okay, inaccept na ng Diyos yun, bumagsak na yung ano, pero ito, yung ating time, hindi panahon ng pagbagsak. Tama. Hindi ito panahon ng pagbagsak. Panahon to ng victory. And it should be manifesting to us. Amen. Praise God. This time, it is not to put down the bar, but we are appointed for victory. God already did His part, and it prevailed, mga kapatid. And therefore, we are bound to do our part and be victorious. In God's eternal mind, it's already finished. But, tapos na, alam natin, di ba? Sino magsasabi na dito na hindi pa tapos? Tapos na. Mag-a-act na lang tayo. You don't have to plan. Sinong coach natin dito? Ang Diyos. Amen. Sinong naglilit sa iyo? Ang Diyos. Nung mga Israel, nung haharap sila, wala silang pag sinabi ng Diyos na ibibigay ko sila sa inyong kamay. Huwag ka lang mag-isip na baka matalo pa kami. Haharapin nila yon. Kung ang haharapin nila, malalaking sibat, kahit tungkod, haharapin nila. Dahil sa sinabi ng Diyos na ibibigay sa kanilang kamay. Di ba? Pero bakit ganon? Hawak-hawak mo na yung sandata, bumabagsak ka pa rin. Because you are mocking God already. Tinitest mo na yung kanyang power of redemption. Bagamat tapos na, iniisip mo pa rin. Nakikipag-linger ka pa rin. Nakikipag-ano ka pa rin. Sabi ko nga, mag-ingat tayo sa ating mga biro. Kasi baka pag sinakyan ka ng biro, hindi ka na makapag-back out. Makapag-move back. Mag-iingat tayo. Minsan nga mga kapatid, yun siya katrabaho lang namin. Nakakasalamuha. Parang hindi niya ako napansin. Halimbawa makakain kami, hindi niya ako napansin. Nakalabit ko lang siya. Ano mo sabi may nagsabi sa akin, huwag mo siyang kakalabitin. Alam mo, ibang naging dating sa akin. Humingi talaga ako ng tawad. Sabi niya, huwag mo siyang kakantiin. Kahit konti. Baka hindi mo makayanan. Bagamat wala ka mang iniisip. Dahil pag once na kinanti mo siya, baka hindi mo makayanan yung magiging consequences nun.
At hindi mo na maisipang mag-back out, mag-step back. So mga kapatid, mag-ingat tayo. That's right. Amen. Mag-ingat tayo. It was already finished at it has to happen only to show the world that God never fails. Napagtagumpayan na ng kanyang anak, tapos na. Gaganapin na lang natin mga kapatid. The real fight, the real victory, paano mo na masasabor ito kung hindi ka man gumawa? Oh, as a team, basketball example, nandun ka laging nakaupo, iinom ka lagi ng juice, yung ano nyo. Pero hindi ka man talaga nakatulong. Di ba? Pag nag-champion kayo, how sweet, parang how sweet para sa iyo yung victory. Pero tayo ngayon dito, kahit nakaupo lang tayo, yung presence natin, may sense. Tama? May sense. Yung amen nga lang natin, napakalaking ano eh. Hindi ko sinasabi na mag-amen kayo sa akin. Ang ibig ko sabihin, yung presence ng bawat isa, napaka-importante sa isang kapatid, di ba? So, bagamat nakaupo kayo, you cheer. Di ba nag-cheer din kayo na, praise God. So, pag pumunta tayo doon sa victory, mararamdaman mo rin yung sweet, how sweet it is. Di ba? Yung victory. Kasi kapag wala kang mang ginawa, wala kang paala-alang ginawa. Di ba kahit sa basketball, ba yung paalala, huwag ka nang papaula kasi graduate ka na. Di ka man lang nagsalita, umupo ka lang doon. Kaya, yung sabi nga, yung teamwork, hindi ito iisa lang, dalawa, yung buong team nag-work. As example lang yun. So, ganun. Mararamdaman natin how sweet that victory is. And while we celebrate this victory, then we behold God's glory. Sino bang itinataas pag nagcha-champion ng team? Yung coach. Di ba? Sinong coach natin dito? Sinong natataas ngayon sa mga oras na to? Yung coach. Praise God. Hallelujah. Yun ang binubuhat kaagad, di ba? Pag nagcha-champion ng basketball team. Kasi he is behind of that victory. And our victory, he is also behind of this victory. Di ba? He is behind of this victory, mga kapatid. So, sino bang itinataas natin? Hindi ang pastor ang itinataas natin dito. Hindi ang bawat isa. Yung nagko-coach sa atin. Kasi doon tayo nagiging victorious. Praise God. Mayroon pala yung significance. Bakit nila itinataas yung coach sa atin ngayong mga Kristiyano? Praise God. Mayroon palang relation para sa atin. Ang tao, maaring magbago. Maaari siyang magbago. Sige, alis na ako sa kanyang pagsusugal, yung palamura, pagsisinungaling, yung pagnanakaw, lahat na ng bisyo. But works is nothing without faith. Wala pa rin ito. We are saved not by works, remember, but by grace, lest any man should boast. You might turn to a new page of your life, but still, as long as God is not with you, para lang itong basahan. But if you turn your heart to Christ and surrender all wrongdoings to Him, and let Him work it out for you. It is not who we are, mga kapatid. It is not what we do, but it is what Christ did for us. Yun ang ano doon. Hindi dahil sa nagpakabait tayo, hindi dahil sa kung anong ginagawa natin, but still, ang nag-ano doon, nag-complete kung ano yung ginawa ng Panginoong Hesus para sa atin. One more thing. Tinutuya-tuya siya ng mga dumaraan habang siguro niya pinapasin yung ano. Paano siya tinutuya? Hanggang sa nandoon na siya, sabi niya, yung siya ay nang magliligtas daw ng mga tao. Di ba? Sinabi sa kanya yun.
Pero yung kanyang sarili, hindi niya mailigtas. Tingnan nga natin kung bababa si Elias, sabi niya. Kasi nagsasalita siya. Eli, Eli, sabi niya sa Baktani. Sabi niya, siguro tinatawag niya si Elias. O yung mga ibang ano. Sige nga, hindi ba masakit yun para sa kanya na naririnig yung mga ano na yun? Hindi ba But look, if he saved his life while hanging on the cross, then he couldn't save others. Ayan na naman mga kapatid. Kung iisipin lang niya ang kanyang sarili para ilabas doon sa kanyang kinalalagyan, we are not here mga kapatid. What he did, he's been very obedient to his Father. Even up to the cross, he gave his life that he could save others. Amen. Tayo, kunting hirap lang. Ang daling mag-open ng mouth natin. Kanina, ini-exhort. Kunting challenges. Makaharap na, yung makakaharap natin, we are murmur already. Nagmumurmur kaagad tayo. We cannot keep our mouth closed. Kahit sa mga unwanted reasons, we still reason out. Mga ganon. But the Lord Jesus Christ, He was dragged to the slaughterhouse and be killed. 100% innocent man without blame. Yet, He did not open His mouth, mga kapatid. He did not. He did not complain. Nung gumaganon siya, mga kapatid, you are in His mind. Bawat palo sa Kanya, we are in His mind. Amen. Yung gumaganon siya, yung sakit, yung hapdi. We are in His mind. Gaano kasakit yun? Yet, He opened not His mouth. Can we imagine now how costly we are both? Kunting hirap lang, umaangal na tayo. Kunting tukso lang, bumibigay na tayo. Pansinin natin, baka tayo mismo ang tumutulak sa harapan ng tukso. Sabay mga ngatwiran, tao lang naman ako eh. Yun kagad yung instinct ng tao. Okay. Tayo lahat, dinadaanan tayo ng mga tukso. Tama? Sinong mag-aamin dito na hindi dinadaanan ng tukso? Sinong magsasabi, wala na ako dyan? Lahat tayo dinadaanan. But do not compare to yourself to others without Holy Ghost. What is the difference kung parehas kayo bumabagsak? Yung doing nyo parehas. What is the difference? You claiming as having a Holy Ghost at bumabagsak ka. Yung mga hindi gawain ng Kristiyano, ginagawa mo. Sabi, sa isip pa lang, kinakast out mo na. Bakit hindi makapag-flee yung devil? Walang casting out. Walang casting out. Huwag mong sabihin, tao ka lang. And do not compare yung sarili mo na sinasabi mong may Holy Ghost ka, tapos parehas kayo ng ginagawa nung walang Holy Ghost. Yes, granted, mayroon tayong mga kanya-kanya tayong sukat. Mayroong iba, mababaw pa. Yung iba naman, matataas na yung mga nauunawaan. Huwag niyong sabihin, ganun lang kaliit ang pagkakagamit sa inyo ng Diyos. Huwag niyong sabihin, mga sister, nakaupo lang kayo dyan. Huwag niyong sabihin, hindi ako na panagagamit. One day, gagamitin kayo. Now, napansin niyo ba yung nung nagpakain ang Panginoong Hesus ng tinapay? At ilang tinapay yun? 5? 7? 5 tinapay? Oh, naipakain niya sa ilan? Marami. Sinong may mga dala-dala? Yung mga bata, di ba? Kanino nila ibinigay? Sa Panginoong Hesus. Now, gaano mang kaliit ang meron tayo, as long as we give it to the Lord, let Him work it for us.
Kung maliit ang sinasabi mong ganun ka pa, ibigay mo sa Diyos. Mag-work yan. Siya ang magpapabost. Kung gaano kaliit yung sinasabi mong yung gift, hindi pala maliit pag iyong na-realize, ibubost niya yun. So, kung ibinigay nila sa Panginoon, the same thing. Ibigay din natin sa Panginoon yung sinasabing, ganito lang yun. Huwag mong lalangin yung gift mo kasi ang Panginoon ang nag-ano. Baka hindi mo lang pa alam, i-operate. Yung computer, alam mo, matagal na akong gumagamit ng computer, pero hindi ko pa alam kung ano talaga yung kabuuan niya. So, huwag mong sasabihin, ganito, hanggang ganito lang ako, napakaano naman ng computer na to. No, marami ka pang hindi alam i-operate dyan. Kaya yung sinasabi mong, baka masabi mo, ganito lang ako. Wag mong lalangin kasi baka hindi mo pa napapasok yung mga function niya. Baka pag napasok mo, masasabi mo, napakadakila ng Panginoon. Binigyan niya ako ng ganito. Pinagkatiwalaan niya ako ng ganito. Praise God. Di ba? At lalong ang pakikipaglaban din sa Diablo ay hindi rin nadadaan sa lakihan. Di ba? Kahit sa mga tao, sa mga tukso, hindi rin nadadaan sa lakihan. Look at David. Papakita ko sa iyo ngayon, sabi niya gano'n, na may Diyos ang Israel, sabi niya gano'n. Mabutit na unawaan ng mga nandun nakapaligid sa kanyang mga kapatid, bagamat sa kabila ng pagiging patpatin niya, pumayag na sila. Posibleng na-realize nila yun, na Diyos ang nasa atin. Kahit sinong lumaban yan, tatalunin si Goliath. Di ba? Sabi nga, kahapon ba yon o ngayon, sabi niya, yung kaninang na-share na, sabi ng ating kapatid, this is not my fight. Di ba? Di ba yung army, ang pinaglalaban nila, hindi yung kanilang sarili, di ba? This is a fight for the country. Amen. Di ba? Ganon din ang ating. Hindi tayo yung nakikipaglaban dahil sa ating sarili. This is a fight of God. Di ba? Nakakagalak lang kasi yung mula kahapon hanggang sa nagsisharing, na iba yung topic, pero pumupunta pa rin doon hanggang sa ngayon. Nakakagalak. Kaya mga kapatid, huwag nating babasta-bastahin ang ating pagkakapili. We are in a war, not to lose, but to a victory. But for victory. Sa tatapusin ko ulit ng isang kwento. Na-share ko na yung Bartimaeus dati. Pero sa kwentong ito, mayroon na namang isang anggulong nakikita. Praise God. So, siguro, ikukwento ko pa rin as is. Si Brian Bartimaeus, siguro kilala na natin siya. Siya ay family man at siya ay blind man. So, anong kanyang mga source of income? Nagpapalimos siya. Bigger siya. So, ganun ang binubuhay niyang kanyang pamilya sa pagpapalimos. Paano siya? Anong ginagamit niya para maka-attract ng tao, para malimusan siya? Di ba? Yung mga manlilimos sa atin, kumakanta, nagigitara, nagaganyan, para maka-attract at sa pag na-please yung mga bibigyan siya. Mayroon siyang 2 little doves. Parang naturuan niya to na pinaglalaro-laro niya. Ngayon, pag natutuwa yung mga dumaraan na tao, binibigyan siya, doon siya nagkakaroon ng more parang coins na binibigyan. And one day, yung kanyang daughter na about 12 to 14 years old, nagkasakit. Siyempre, nalungkot siya. Bilang tao tayo, anong magiging instinct mo? Sabi niya, dumulog siya kaagad sa Diyos. Sabi ni Bartimaeus, sabi niya, Lord, heal my daughter. Sabi niya, biro mo, sabi nga, hindi pa niya yun nakikita. Mula nang nabuhay yun. Kasi blind siya eh. Siyempre, naghahawak-hawakan lang niya siguro. Kung gaano kahalaga sa kanya. Sabi niya, Lord, pagalingin mo ang aking anak.
i-offer ko sa iyo itong 2 little doves. So, dininig ng Panginoon ang kanyang panalangin. Gumaling yung kanyang anak. At in-offer niya the next day yung kanyang 2 little doves. Naisip nyo, nawalan siya ngayon ng parang nabawasan yung attraction niya kapag gumagawa siya pag namamalimos siya, parang nabawasan kasi wala na yung little doves niya, yung parang cultured na dove. So ibig sabihin, parang mas lalong humirap yung kanyang pamamalimos para buhayin yung kanyang anak na pamilya. At again, dumating din yung panahon, ang kanyang asawa naman, ang nagkasakit na sa tingin niya, ikamamatay na sakit. So ang ginawa niya, anong gagawin na naman niya? Dumulog siya sa Panginoon. Worried siya. Mayroon pala siyang lamb, sheep. Tama? Sheep na, yung pala yung naglilid sa kanya, di ba yung nakikita natin dito? Aso. Yung ginagawa ng Yung pala, pag pupunta siya sa marketplace, kasi doon ang maraming tao yun ang guide niya. Yun ngayon mga kapatid ang kanyang i-offer. His eyes. Gaano ka very challenging yon sa kanya bilang isang bulag. Nabawasan na yung attraction sa kanyang pamamalimos. At ngayon, ang potential na maaring mawala sa kanya, yung kanyang mata. Yung nagdadala sa kanya sa Sabi niya, Lord, pagalingin mo lang ang aking asawa. I-offer ko itong lamb ko. Yung nag-guide sa kanya sa marketplace, araw-araw. Kasi parang na-cultured na rin siya, naturuan na siya. Di ba yung mga aso, tinuturuan din siya? Gumaling din ang kanyang ang kanyang asawa. So the next day, ini-offer na rin niya. But while on the way, na i-offer niya yung lamb, may nakakita sa kanya yung priest na si Caiaphas. Bartimaeus, saan ka pupunta? Nililid siya. Siguro nakita ni Caiaphas, iba yung way. Dito yung marketplace na maaaring laging kinakikitaan ni Caiaphas pa. Nakakapagtaka ata, papunta siya rito. Sabi niya, iaalay ko itong lamb. Sabi niya, I'm going to offer. Sabi ni Caiaphas, hindi mo pwedeng ialay yan. Kasi, yan ang iyong mata. Sabi niya, gusto mo bibigyan kita ng pera? Bumili ka na lang lamb, yun ang ialay mo doon. Wag yan, kasi na-cultured mo na yan parang yun ang ibig. Naturuan mo na, alam niya kung saan ka dadalhin. Pero alam mong sabi ni Bartimaeus, but I have promised to offer this lamb. I did not say, I want to offer a lamb. Pag sinabi kasing a lamb, either kung ano man yan, basta lamb. But sabi niya, naipangako ko to sa Panginoon na, this lamb. Sabi niya ganun. Alam mo mga kapatid, yung lamb na yon, nung pinalitan ng totoong lamb, ang Panginoong Hesus. Na-meet niya at na-obtain niya yung kanyang mga mata. Now, ito na. Ang Panginoong Hesus, okay, before the foundation of the world, there is a lamb slain already. Okay? Ito prophecy ito Yung binasa natin, di ba? Na Isaiah, prophecy yan Hindi pa yan. Pero nung pinikwento ni Isaiah, parang nakita niya, ngayon, alam na rin natin ito na naganap to. Di ba? Now, we know that lamb was slain already. At magaganap na lang, no? Pero tingnan nyo, ang Diyos, hindi rin siya nag-twist. Kung paano si Bartimaeus nagsabi, I promise to God that I have to offer this lamb. Ang Diyos, hindi siya nag-twist. The same lamb. Di ba, kumbaga, hindi na tayo worthy. Bakit yung lamb pa? Ang dumi-dumi nyo. Bakit yung lamb pa? But He keeps His promise.
He kept His promise. He didn't twist. Hindi siya kumaliwa. He keeps still His promise that He will going to offer His Son. What about for us now? Pera? Hindi rin niya kailangan yun. Gamit? Hindi niya kailangan. Sa pagtatapos, babasahin natin ang Romans 12:1. Huwag tayong mag-twist, mga kapatid. Ito ang ibibigay natin sa Panginoon. Huwag nating ida-divert. Romans 12:1 and 2. Sabi niya, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Sa 2, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Huwag tayong magda-divert, mga kapatid. Tingnan mo yung ating mga binasa, hindi sila nag-divert. Marami namang lambi. Marami namang hayop eh. Bakit? Sana sabi nga ng magkakaroon lang din tayo ng pakikipag-ano sa Panginoon. Anuhin na rin natin. Parang, kung siya, inano niya, yung kanyang anak, sinacrifice niya. Hindi niya tayo inano na, mag-alaga ka, Arvin, Brother Arvin, mag-alaga ka ng hayop, ha? Pagdating ng panahon, in due time, yan ang iaalay. Huwag mo siyang, isingatan mo na huwag siyang magkakasakit. Hindi na niya tayo na-required. What is that? Anong requirement natin? A living sacrifice. Tayo yun, mga kapatid. So, praise God, pwede tayong tumayo at hihingi tayo ng pagpapasalamat. Kung lulubin, si Pastor ang closing prayer. Hallelujah. Praise God. Nagpapasalamat po kaming lahat, O Ama, sa mga pangungusap na yung pinagkaloob sa amin, O Ama, sa araw na ito. Tunay na na-meet mo uli kami sa iyong salita, O Lord God, at amin pong pinasasalamatan ang mga kagalakan, mga realization, O Lord God, na dumating sa aming puso, O Lord God, na tulungan mo kami na ma-coop up, O Lord God, na ma-overcome, O Lord God, lahat ng mga bagay na aming kakaharapin, O Lord God. Tapos na ang mga bagay na ito, O Lord God. We just act it, O Lord God. We just need to act as a victorious one, O Lord God. Salamat po at nagpapasalamat po kami. Truly, O Lord God, na yung naging sacrifice mo na once for all, O Lord God, ay sufficient na, O Lord God. So, wag naming isipin na kulang pa yon, O Lord God, O Ama. Tulungan mo po kami na maituwid ang aming mga sarili, O Lord God. Wala po kaming righteousness na inaangkin dito, O Lord God. Malibang lumakip ang iyong righteousness sa amin, o doon lang kami magiging katanggap-tanggap sa iyo, Ama. Salamat pong muli, O Ama. Salamat po sa pagkakagamit, O Lord God. At kung nagkaroon ako ng hindi magandang pananalita, which is not acceptable sa iyong harapan, maging sa aking mga kapatid, humihingi po ako, O Lord God, ng kapatawaran. At anumang nasabi ko, O Lord God, as I prayed earlier, O Ama, na doon mo pa rin sila dalhin sa tamang text, O Lord God, o sa tamang pakahulugan ng iyong mga salita, Ama. Salamat pong muli. Pinapaubayak po sa iyo, O Lord God, ang aking may bahay, ang aking anak, yung bagong O Lord God, kung paano namin i-dedicate, O Lord God, ang nauna naming anak, ganun din po, Ama. Tunay na gumagalaw ka, O Lord God. Salamat pong muli. Thank you for that precious gift, O Lord God. A precious one, O Lord God. Help us, O Ama, and we don't worry the budget. We don't worry anything that is going to be provided because you provide for us, O Ama. Salamat pong muli, O Ama, at hindi namin iisipin yung mga bagay-bagay na yun because
You are rich, O Ama, at sabi ng kasulatan, at susuplayan mo, O Lord God, ang aming pangangailangan ayon sa iyong riches and glory, O Lord God. Salamat pong muli, O Ama. Salamat pong muli, O Lord God. Nawa, hindi ako nagmataas sa aking mga kapatid sa pagharap ko sa kanila. Nawa, instead na pagpamataas, pagpapakumbaba ang nakita nila, O Lord God. At yung mga gagamitin mo pa po, Ama, i-segregate mo na po sila. Sa next Friday, i-separate mo na po sila. Give them enough time, O Lord God, upang makapaghanda sila, O Lord God. Nang sa gayon, O Lord God, mai-boast, O Lord God, may-deliver, O Lord God, nang ayon sa iyong sakdal na kalooban, Ama, ang mga dadalhin mong salita, O Lord God. Hallelujah! Salamat pong muli. Sa iyo po ang kapurihan, kaluwalhatian, O Ama. Hayaan mo na ang kagalakan ay sumaamin lamang, O Ama. Salamat pong muli. Ito po, Ama, ang aming samot dalangin sa iyo. In Jesus Christ's name, we pray. Amen. Praise God.